Mga ka-farmlat, yan po yung falls na ating nakita. Wala po akong 10 minutes na naglakad papunta dito. Galing po dun sa road na barangay road. At ito po yung pinakamaganda dahil ang ganda po nung nakita natin. Ito po ay dito sa Kapalong, barangay Kapalong, Real Quezon. At malapit po ito sa mga beach dito ng Real. Meron po dito mga resort. Ang iniaalok kong property na ito sa atin ay nagkakahalaga ho ng 150 per square meter. At ito po ay titulado, mga ka-farmlat. Kung gusto niyo po na makita ito, pwede po tayo mag-visit dito sa ating lugar. At atin pong tingnan yung kagandahan ng falls na ito. 3 hektarya po ito. Napakaganda. Real Quezon. Kapalong, kakaliwa. Ang kanan po ay beachfront. Dito naman po papunta naman doon sa falls. Kakaliwa po tayo. Mahirap road pa po dito, pero pagdating po dun sa unahan ay sementado na. Yun, ang ganda na nga. Dati kasi hindi to, dati rock road to. Ngayon sementado na. Ito po yung daan papunta doon sa Perty. Tingnan po natin yung falls. Diyan mahabang akyatin eh, no? Two-way naman siya. Two-way na makitid. Oo, ito nga. Mga ka-farmlat, nandito po kami ngayon sa tabi ng road. Estimate ko lang po ay wala pong kalahating kilometro yung layo nito doon sa National Highway. At ang kabila po noon ay frontage na ng dagat. Dito po yung paahon. At atin pong pupuntahan, mga ka-farmlat, may nagturo po sa atin na meron din pong falls. At tinan nyo naman po yung umaagos na tubig. Ibig sabihin po, punuan ng hose niya, nagkaroon lang ng leak dito. Ang lakas po ng agos ng tubig. Kaya po ipaakyat ng isa pang barangay. At titingnan po natin dito yung may falls. Dito pa lang po sa tabi ng kalsada, may naririnig na po akong bagsak ng falls. Ayun, parang meron akong nakikita doon sa part na yon, mga ka-farmlat. Kung nakikita nyo po yun, parang falls na po agad yun. Medyo madilim lang po dahil ngayon po ay 4:30 na ng hapon. Ito pong nilalakadan ko ay papunta pa lang dun sa property.
At mukhang kaya pong lagyan ng kalsada ito. Kung sakasakali. At may tubig din po agad. Yan. Puro na lang po tubig ang aking nakikita sa lahat ng mga napupuntahan ko po ngayon na property na inaalok sa atin. Yan po, meron din ganito. Parang ilog po yan. Tatawirin po natin to. Para may kambing. Ito po yung 3 hektarya. 3.1. Ay, yung dinaanan ho natin. Yan, ang 2.9, yung kabila kasama yan. Kasi ang boundary itong sapa lang. Yung kabila kasama doon sa 2.9. 2.9, yan yung binibenta din. Oo, right. Ito yung mga taas. Ay, mas mataas. Ito naman. Ngayon po, mga kaparmlat, ito po ang ating mga niyugan dito. Sakali po ay parang ngayon pa lang namumunga. Ayan po pala. Magmula po dun sa ilog. Magmula po dun sa ilog ay kasama po yung bahay na yan. At siguro mga 15 meters lang po yung distance niya. So 20 meters dun sa road. At yung pong bungad ay binebenta rin. Yung parang pinaka right of way. Ayun, dito naman po ay titingnan po natin yung poles, mga kaparmlat. Dito. Marami pong niyog, mga ilang piraso po kaya yan. Yan po ang ating mga niyog. Medyo makulimlim na po kasi alas 4 na ho ng hapon ngayon dito. Na dalawang property po yung tinignan namin kaya medyo hinapon kami dito. At tatawirin po namin tong ilog na to para po makita namin yung falls. Pero na po agad ako nakikitang part na malapit na tayo dun sa falls. Mga kaparmlat, pangalawang property po ito na nakita ko. Ngayon po may falls. Yan po yung tubig niya. At dito po natatanaw ko na yung falls na ating hinahanap. Ito po, titulado pong lupa ito. Nasa 3 hektarya po ang sukat. At ganito po yung tubig niya. Maganda. Malapit po siya sa road. At nakikita ko ho yung falls. Yan ho. Wala pa po akong 10 minutes na naglalakad. Nakarating na po dito sa falls. Nakarating na po agad tayo dito. Masisilip nyo na po agad. Yan na po pang binabati ko po yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Salamat po sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Makaasa po kayo na marami po tayong mapapakitang property na magaganda. Wow! Amazing! Dito po mapapatunayan natin na napakadami po palang magagandang parte ng abak. Ang ganda naman pala eh. Ang lapit. So wala pa akong 10 minutes naglalakad mga kaparmlat. Ipo-focus ko po siya dito sa falls. Mga kaparmlat, ito po ang details po ng property. Ito po ay titulado
At ang price po nito ay 150 per square meter. Ang kanya pong sukat ay nasa 3.1 hectares. At yung aking nilakaran po kanina na nasa bungad, nandun sa from na road, yung sementadong daan, may kapiraso po doon na nilakaran ako para makarating dito sa 3.1. Yun po pala ay for sale din, kaya lang po mas mataas yung price nila. Yun po nagre-range po ng 250 per square meter. Nasa 2.9 naman po. So ang sumo total po lahat ng ating lupa na binebenta dito ay umaabot po ng 6 na hektarya. Kung gusto niyo pong kunin na po pati yung nasa tabi ng National Highway, ng Barangay Road, para makarating po agad tayo dito sa falls na to, 6 na hektarya po yung inyong kunin. Ayan ho, ito po yung paligid niya. Pwede rin po natin i-develop siya na iayos yung mga bato para magkaroon po tayo ng magandang tourist spot dito po sa Kapalong. Ito po yung pinaka area niya. Kung aayusin po natin to mga kaparmlat, magiging maganda po yung posisyon nitong falls na ito. Ayan po. Mga ka-farmland, ito po yung nakita natin, isang property na may falls dito po sa Kapalong, Real Quezon. Talaga pong binibigyan tayo ng mga hinahanap po natin. Nagkataon po talaga na sa ngayon ay marami pong locator tayo na naghanap po ng falls. So ipinakita nila po sa atin ito para mapakita ko po sa inyo. At kung ano man po ang inyong magiging desisyon at kung gusto niyo pong bisitahin yung property, schedule nyo lang po para ma-visit po natin ito. Ito pong lupang ito ay 3.1, titulado po siya. At meron po nandun sa bungad na 2.9, sa title din po siya. Magkaiba lang po yung price nila, mas mataas po yung nandun sa bungad. Pero pwede po natin parehas bilhin yon. So ang sumototol po ay nasa 6 na hektarya. At ito po ay may mga niyugan at may falls. Thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe dito po sa aking channel. At makakaasa po kayo na maghahanap pa po ako kahit saang sulok dito sa Laguna man o sa Real na mga pwede po nating ipakita sa inyo. Baka po kayo ay merong magustuhan doon sa ating mga iniaalok. Dahil po yung mga seller natin ay nandito rin lang naman at ayusin po namin yung mga documents para po maipakita sa inyo ng maayos yung ating mga property. Salamat po sa pag-subscribe nyo mga ka-farmlat. Ito po yung view. Nandito po tayo ngayon. Mabato po siya pero kung ayusin po natin, maganda po siyang gawing tourist. Ang maganda po nito mga ka-farmlat ay meron po ditong mga beach. Kasi po yung paglabas po natin ng road, yung National Highway, marami na pong mga beach. Dagat na po yung kabila. Yun po yung dagat ng Real Quezon. Ito po yung view natin dito. May mga tubig po. So bali ngayong araw po na to, ang mga nag-locate po sa akin, mismong mga punong barangay ng ating bali 2 punong barangay po yung aking nakausap at pinakita nila sa atin tong property na to. Dalawang falls po yung nakita ko ngayong araw na to. Isa po yung nasa Yabak at isa naman po itong nasa Real. Barangay Yabak, Real Quezon. At ito naman po ay dito sa Kapalong. Real Quezon naman po. Mas malapit po siya sa dagat. Ito po may parang isang lagoon siya na pwede po nating i-develop para magkaroon tayo ng magandang paliguan. Hindi po. Salamat po sa inyong pag-subscribe.
At makakaasa po kayo na ako po ay maghahanap pa ng mga property na pwede kong ipakita sa inyo, mga ka-farmlat. Ang ganda po ng lugar, pati po may mga niyugan. Yan po, nandito na ulit ako sa area na kung saan ay nandito po tayo sa mismong loob ng property. At yung nilakaran ko po ay yan, banda-banda rin lang po, wala pong mga 15 meters, nandyan po yung poles. Yan po yung ilog. At ito na po yung area na umaabot po sa 3.1 hectares at puro po niyugan. Dito po sa Kapalong, Real Quezon, kasama po yung may kubo na yan. At kung gusto niyo po na mas malaki, kunin nyo rin po yung nasa bungad, dahil yung pong nasa bungad ay 2.9 naman. Yan po yung sa una-unahan po niyan, mga 15 meters. Ayan po ay Barangay Road na po. Doon, kita yung boundary post pa rin yun. Kita yung boundary doon. Oo, may post pa rin doon. May ba ang boundary? Dahil sa kabila, doon kasama. Yan po yung marami po yung yung niyugan dito. Yan po, mabato. So kung titingnan po natin ay malapit po siya sa kalsada at yung kuryente po ay halos malapit din. Kayang-kaya po natin i-access. Yung tatawidan. Ilog po pala ang boundary nito. Diyan po kami galing. So mga ilang meters na po yung distance niya. Falls na po. Maganda rin po yung tubig. Ayan po. Malinaw din po siya. At ito na po yung daan na dadaanan para makarating tayo dito sa 3.1 hectares. At ang ito lang po, konting distance lang, konting lakad lang ay nandun na tayo sa ito naman po yung 2.9 na binibenta din. Ito naman po mga ka-farmlat, 2.9 hectares na siya yung nasa tabi ng Barangay Road. Kaya po mas mahal po ito. Itong kumpara mo dun sa isa na nandun. Alin? Yun. Pulse din yun. Oo nga. Ayun po, may pulse din. So ilang pulse yan? Hindi lang pala isa. Kasama rin yun. Boundary. Yun po. Tingnan nyo po mga ka-farmlat. Meron din po dong pulse. Yun dun po yung boundary. Yan po kami pumasok. At ito na po mga ka-farmlat yung dagat. Yan po. Dagat po yan ng Real. View na dagat. Nakuhanan po natin dito. Nandito po yung property. Andyan yung 3.1 hectares. Ito naman pong tinatayuan ko ay 2.9. Mas mataas yung price po nito kaysa dyan sa 3.1 na yan. Kaya po kung bibilhin nyo po ay parehas siya, aabot po ng 6 hectares. Ayan naman po yung linya ng kuryente. At andito naman po yung Barangay Road. Paakyat po ng yan, ito na po yun. Yung 2.9, mula dito, kasi yung kabilang poles yung 3.1. Yung kalsadong 2.1, ito kasama yung kabila. Kasama tong kabila? Oo, sa 2.9 pati Pero hindi bahay. na ito, maski ito lang ang sasama. Itong karsada lang, tapos lang ng karsada.
Kasama na pala to. Hindi naman pare, kasi 6 hektarya din mo, bukod pa yan. 2.9 na ito lang ang sakot na ito yung kalsada sa loob. Aba, hindi pare. Oo man. Nasa 6 hektarya yan. Kausap ko si mga ano. Ganon? Pati yan kasama. Doon lang kasama ito kabila. Yung kasada mo itong dikit. Ay? Kung ganon, anin pala ito. Saan tayo? Sa taas.